Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay at maligayang pagbabalik sa ating channel ng mga kwentong puso. Sabi nila, ang bawat pangarap ay may katumbas na sakripisyo. Pero paano kung ang pinakamalaking sakripisyo ay ang pagtalikod sa mismong pamilyang dapat sana'y iyong sandigan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya at ang musikang isinilang mula sa kanyang mga luhang pighati. Ang mga daliri ni Hiraya Alpas ay tila may sariling buhay. Sumasayaw ang mga ito sa ibabaw ng 6 na kwerdas ng kanyang luma ngunit iningatang gitara. Lumilikha ng isang himig na puno ng pangungulila at pag-asa. Nakapikit siya, ninanamnam ang bawat nota, hinahayaang dalhin siya ng musika sa isang mundong siya lang ang nakakaalam. Isang mundong malayo sa mapanghusgang mga mata ng Baryo Hiyas Lupa. Sa maliit nilang sala, ang tanging ilaw ay nagmumula sa isang kupas na bumbilya. Ngunit para kay Hiraya, ang kanyang musika ang siyang tunay na liwanag. Ang bawat kalabit ay isang salita. Ang bawat himig ay isang pangungusap. Ito ang kanyang kwento. Isang malakas na kalabog ang biglang pumunit sa himig. Natigilan si Hiraya. Ang mga daliri niyang kanina'y masiglang sumasayaw ay biglang nanigas. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa may pintuan, nakatayo ang kanyang ama, si Danaw Gatdula. Ang mukha nito'y kasing tigas ng lupang natigang sa tag-araw. Nag-aapoy ang mga mata nito sa galit. Hindi ka pa ba tapos sa walang kwentang pag-iingay na yan? Umalingaw-ngaw ang malamig na boses ni Danaw sa buong kabahayan. Yumuko si Hiraya. Mahigpit ang hawak sa kanyang gitara. Ito na naman, ang paulit-ulit na eksena na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Tay, musika po ito, hindi ingay. Musika? Humakbang si Danaw papalapit. Ang bawat yabag ay tila dagundong ng kulog. May napakain ka na ba sa pamilya mo gamit ang musika mo? May naipundar ka na ba sa pagkalabit-kalabit mo ng gitara? Lumabas mula sa kusina ang kanyang ina, si Ginhawa, baka sa mukha ang pag-aalala. Danaw, tama na. Hayaan mo na ang bata. Ngunit hindi nakinig si Danaw. Ang tingin niya ay nakapako kay Hiraya, puno ng pagkasuklam. Habang ang ibang kasing edad mo ay nagpapakapagod sa bukid o naghahanap ng matinong trabaho sa Maynila. Ikaw, nag-aaksaya ng oras sa pangarap na hindi ka bubuhayin. Pangarap ko po to, Tay. Mahinang sagot ni Hiraya, nanginginig ang boses. Ito po ang gusto kong gawin sa buhay ko. Pangarap? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Danaw. At sa isang iglap, sa isang kilos na hindi inaasahan ni Hiraya, sinunggaban ng kanyang ama ang gitara. Tay, huwag po. Sigaw ni Hiraya. Puno ng takot. Huli na ang lahat. Buong lakas na inihampas ni Danaw ang gitara sa sementadong sahig. Ang nakabibinging tunog ng nababasag na kahoy at napipigtas na kwerdas ang siyang pumuno sa buong kabahayan. Sumunod dito ang isang nakabibinging katahimikan. Nakatitig lang si Hiraya sa mga piraso ng kanyang gitarang nagkalat sa sahig. Ang gitarang ipon niya mula sa pagtitinda ng kakanin. Ang gitarang saksi sa lahat ng kanyang luha at pangarap. Ngayon, isa na lang itong basag na alaala. Parang may kung anong nabasag din sa loob niya. Hindi siya umiyak. Wala nang luhang gustong pumatak. Ang nararamdaman niya ay isang malalim na sakit. Isang sugat na alam niyang hindi na kailanman maghihilom. Tumingin siya sa kanyang ama na ngayon ay hinihingal. Ngunit may bakas ng tagumpay sa mukha. Tumingin siya sa kanyang ina na nakatakip lang ng bibig, umiiyak ng walang tunog. Wala man lang nagsalita, wala man lang pumigil. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Hiraya na hindi lang ang gitara niya ang winasak ng kanyang ama. Winasak din nito ang huling hibla ng pag-asang naiintindihan siya ng sarili niyang pamilya. Walang imik. Tumayo si Hiraya. Nilampasan niya ang nagkalat na piraso ng kanyang pangarap. Nilampasan niya ang kanyang ama
na may matigas na puso. Nilampasan niya ang kanyang ina na may mahinang paninindigan. Nagdiretso siya sa kanyang maliit na kwarto. Kinuha niya ang isang lumang bag at nagsimulang mag-impake ng iilang damit. Hindi na niya kailangan ng marami. Ang tanging kailangan niya ay makaalis. Makaalis sa lugar na ito na pilit siyang binabago. Makaalis sa bahay na ito na sumisira sa kanyang pagkatao. Bago siya tuluyang lumabas ng kwarto, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin sa sahig. Isang maliit, puting plastik. Ang pick ng kanyang gitara, ang nag-iisang buong bagay na natira mula sa pagkawasak. Dinampot niya ito at isinilid sa kanyang bulsa. Paglabas niya ng sala, naroon pa rin ang kanyang mga magulang. Nakatayo sa parehong pwesto, tila mga estatwang hindi makagalaw. "Hiraya, anak, saan ka pupunta?" Humahagulgol na tanong ni Ginhawa. Hindi lumingon si Hiraya. Hindi niya kayang makita ang mukha ng kanyang ina. Dahil sa bawat luhang pumapatak dito, nakikita niya ang pagsang-ayon nito sa ginawa ng kanyang ama. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, palabas ng pinto, palabas ng bakuran, palayo sa Baryo Hias Lupa. Ang malamig na hangin ng gabi ang sumalubong sa kanya. Nagsimulang pumatak ang ambon na tila nakikidalamhati sa kanyang nararamdaman. Pero hindi siya tumigil. Nakarating siya sa sakayan ng bus patungong Maynila. Puno ng putik ang kanyang mga paa, ngunit magaan ang kanyang pakiramdam. Sa kauna-unahang pagkakataon, malaya siya. Malaya mula sa sakit, malaya mula sa panghuhusga. Habang umaandar ang bus palayo sa kanyang bayan, sumandal si Hiraya sa bintana. Pinagmasdan niya ang mga ilaw ng Baryo Hias Lupa na unti-unting lumiliit at naglalaho sa dilim, kasabay ng ulan na bumubuhos sa salamin. Kinapa niya ang pick ng gitara sa kanyang bulsa. Ito na lang ang natitira sa kanya. Isang maliit na piraso ng kanyang nakaraan at ang tanging pangako ng kanyang hinaharap. Hinawakan niya ito nang mahigpit. Ang matulis na dulo ay bumaon sa kanyang palad. Makikita nila, bulong niya sa sarili, kasabay ng pagpatak ng huling luha. Ipapakita ko sa kanila. Ang Maynila ay isang halimaw. Isang halimaw na gawa sa semento, usok at ingay na walang katapusan. Nilulunok nito ng buo ang sinumang mahina at walang panama. Sa unang linggo ni Hiraya sa syudad, naramdaman niya ang bawat pangil nito na unti-unting bumabaon sa kanyang balat. Ang perang dala niya ay madaling naubos. Natulog siya sa mga bangketa kasama ang mga pusang kalye at ang lamig ng gabi. Naranasan niyang kumalam ang kanyang sikmura habang naaamoy ang masasarap na pagkain mula sa mga karinderya. Bawat araw ay isang pakikipaglaban para mabuhay. Nagtrabaho siya bilang kargador sa Divisoria, nagbuhat ng mga sako ng bigas na mas mabigat pa sa mga problema niya. Naging construction worker siya. Hinahalo ang semento sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw. Naghugas siya ng pinggan sa isang maliit na kainan, kung saan ang sahod niya ay tira-tirang pagkain at ilang baryang halos hindi makabili ng matinong almusal. Sa bawat butil ng pawis, sa bawat pagod na bumabalot sa kanyang katawan tuwing gabi, ang tanging nagpapalakas sa kanya ay ang alaala ng tunog ng nabasag niyang gitara at ang malamig na titig ng kanyang ama. Iyon ang gasolinang nagpapaandar sa kanyang pagtitiis. Isang gabi, habang naglalakad sa isang eskinita sa Quiapo, narinig niya ang pangalan niya. "Hiraya? Hiraya Alpas, ikaw ba yan?" Lumingon siya at nakita ang isang pamilyar na mukha. Payat, laging nakangiti, at may buhok na tila laging ginulo ng hangin. Si Bantay, ang kanyang kababata at nag-iisang kaibigan sa Baryo Hias Lupa na naunang nakipagsapalaran sa Maynila. Bantay, nagkayakapan sila ng mahigpit, isang yakap na puno ng pangungulila. Doon, sa gitna ng magulong eskinita, ikinuwento ni Hiraya ang lahat. Walang luha,
pero puno ng sakit ang bawat salita. Grabe ang ginawa ng tatay mo, sabi ni Bantay. Baka sa muka ang galit, pero tama lang na umalis ka. Dito sa Maynila, walang pakialamang tao kung sino ka o saan ka galing. Ang mahalaga, marunong kang lumaban. Hindi nagdalawang isip si Bantay na patuluyin si Hiraya sa kanyang inuupahang kwarto. Isang espasyong kasinlaki lang ng kahon ng posporo. Pero para kay Hiraya, isa yung palasyo. May alam akong trabaho para sa'yo, sabi ni Bantay isang araw. Hindi kalakihan ng kita, pero sigurado akong magugustuhan mo. Dinala siya ni Bantay sa isang maliit na bar sa may kanto ng Malate. Ang pangalan, Tinig ng Kalsada. Ang lugar ay maliit, medyo madilim, at amoy alak at sigarilyo. Ngunit sa isang sulok, may isang maliit na entablado. Kailangan nila ng acoustic singer tuwing Biyernes, kapalit ng pagkain at konting bayad, paliwanag ni Bantay. Pero wala akong gitara, malungkot na sabi ni Hiraya. Ngumiti si Bantay at itinuro ang isang gitarang nakasabit sa dingding. Hihiramin natin yan kay Mang Kiko, ang may-ari. Mabait yon. At nang gabing iyon, sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang ilang linggo, muling nakahawak ng gitara si Hiraya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaayos ang tono. Pakiramdam niya ay muli siyang nabuhay. Nang siya na ang umakyat sa entablado, nakaramdam siya ng kaba. Ngunit nang magsimula siyang kumalabog ng kwerdas, nawala ang lahat. Nawala ang mga tao, ang ingay, ang amoy ng alak. Ang natira na lang ay siya at ang musika. Ang kanyang boses, na matagal na niyang kinimkim, ay bumuhos na parang agos ng ilog. Bawat salita ay may bigat. Bawat himig ay may kwento ng sakit, pagkabigo, at isang munting sinag ng pag-asa. Samamantala, sa isang mesa sa pinakamadilim na sulok ng bar, nakaupo si Atty. Silay Balagtas. Kakatapos lang ng isang mahirap na kaso. Talunan siya. Isang kliyenteng alam niyang inosente ang nahatulan dahil sa kakulangan ng ebidensya at sa kapangyarihan ng kalaban. Pakiramdam niya, pinagtatawanan siya ng mundo at ng propesyong pinili niya. Pumasok siya sa tinig ng kalsada para takasan ng ingay sa kanyang isipan. Ngunit ang narinig niya ay isang tinig na mas malakas pa sa lahat ng kanyang pagdududa. Napatingin siya sa entablado. Nakita niya ang isang binatang payat, suot ang isang kupas na t-shirt at may mga matang nakapikit habang kumakanta. Hindi perpekto ang kanyang paggigitara at may mga pagkakataong pumipiyok ang kanyang boses dahil sa tindi ng emosyon, pero may katotohanan sa kanyang musika. Isang katotohanang matagal nang hinahanap ni Silay sa kanyang mundo na puno ng kasinungalingan. Hindi niya namalayang tumutulo na pala ang kanyang luha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam ng pagkaunawa. Sa musikang yun, narinig niya ang sarili niyang pagkabigo. Nang matapos ang kanta, isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa bar. Bago ito binasag ng malakas na palakpakan, nagmulat si Hiraya, hinihingal, tila galing sa isang malayong paglalakbay. At sa paglibot ng kanyang mga mata sa mga manonood, nahagip ng kanyang tingin ang isang babae sa sulok. Maganda ito, nakasuot ng itim na blazer at may mga matang puno ng emosyon na hindi niya mawari. Nagkatitigan sila, 1 segundo, 2, 3. Para bang huminto ang oras, bumaba si Hiraya sa entablado, nanginginig pa rin ang mga tuhod. Pinuntahan siya ni Bantay at tinapik sa balikat. Ang galing mo, pare! Sabi ko sa'yo eh! Pero ang atensyon ni Hiraya ay nasa babaeng papalapit sa kanila. Huminto ito sa kanilang harapan. Inilahad nito ang isang kamay. Ako si Silay Balagtas, sabi nito. Malinaw at direkta ang boses. Nag-aalangang tinanggap ni Hiraya ang kamay nito. Hiraya Alpas po. Kumuha ng isang business card si Silay mula sa kanyang wallet at iniabot ito kay Hiraya. Hindi ako music producer, sabi ni Silay. Ang kanyang mga mata
ay seryosong nakatitig kay Hiraya. Pero sa tingin ko, kailangan mo ng isang abogado. Nagtatakang tiningnan ni Hiraya ang card at sila'y balagtas. Tumindig ang balahibo niya. Bakit niya kakailanganin ng isang abogado? Bakit po? Naguguluhang tanong niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Silay. Dahil sa ganyang klase ng talento at sa ganyang klase ng emosyon, sigurado akong may mga taong susubukang pagsamantalahan ka. Gusto ko lang siguraduhin na kapag dumating ang araw na yan, mayroon kang kakampi. Sa mga sumunod na araw, naging anino ni Hiraya si Silay. Hindi siya ang abogadong nakaupo lang sa kanyang malamig na opisina. Pumupunta siya sa tinig ng kalsada tuwing Biyernes ng gabi. Hindi bilang manonood, kundi bilang isang kaibigan na may dalang mainit na kape at siopaw para kay Hiraya. Basahin mo muna ito bago ka pumirma. Sasabihin niya, inaabutan si Hiraya ng isang kapirasong papel. Isang kontrata mula kay Mang Kiko na simple at patas. Pero ipinaliwanag pa rin ni Silay ang bawat linya. Huwag kang basta-basta magtitiwala sa mga alok. Paalala niya isang gabi, matapos may lumapit kay Hiraya na isang talent scout daw mula sa isang maliit na recording label. Si Silay ang nag-imbestiga at nalamang isa pala itong scam. Para kay Hiraya, na lumaki sa mundong ang tiwala, ay laging nababasag. Ang presensya ni Silay ay isang bagay na bago at nakakapanibago. Hindi siya humihingi ng kapalit. Ang tanging gusto niya ay protektahan si Hiraya at ang kanyang musika. Isang hapon, nagkita sila sa isang parke. Dala-dala ni Hiraya ang hiniram na gitara mula sa bar. Naupo sila sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. May problema, malungkot na sabi ni Hiraya. Kukunin na ni Mang Kiko ang gitara. Gagamitin daw ng pamangkin niya. Hindi kumibuo si Silay. Tumingin lang siya sa malayo. Kinabukasan, bago ang kanyang shift sa construction site, may nag-abot kay Hiraya ng isang malaking kahon. Galing daw sa isang atsawe ni Silay balagtas. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya habang binubuksan ito. Sa loob, nakahimlay ang isang bagong-bagong acoustic guitar. Kulay kape ang katawan nito. Kumikinang na parang pulot-pukyutan sa ilalim ng sinag ng araw. May kasama itong isang maliit na papel. Ang bawat mang-aawit ay kailangan ng kanyang instrumento. Huwag mo itong isipin na utang. Isipin mo itong isang investment sa iyong pangarap. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit na espasyo sa kwarto ni Bantay, niyakap ni Hiraya ang bagong gitara. Ang amoy ng bagong kahoy ay tila pabango ng pag-asa. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang umalis siya sa hiyas lupa, nakaramdam siya ng tunay na saya. Hindi na lang sa bar sila nagkikita ni Silay. Minsan, pagkatapos ng trabaho ni Hiraya, maglalakad sila sa Baywalk, pagmamasdan ng paglubog ng araw sa Manila Bay. Doon, sa gitna ng ingay ng mga sasakyan at tawanan ng mga tao, nagkakaroon sila ng sariling mundo. Ikinuwento ni Hiraya ang tungkol sa hiyayas lupa, sa kanyang pangarap, at sa sakit na idinulot ng kanyang ama. Nakinig lang si Silay, hindi nang huhusga, kundi nag-aalok ng pag-unawa. Ikinuwento naman ni Silay ang kanyang pangarap para sa isang mas makatarungang lipunan, ang kanyang mga kabiguan sa korte, at ang pakiramdam na mag-isa sa isang laban na tila walang katapusan. Sa mga kwento niya, nakita ni Hiraya ang isang babaeng matapang sa labas, ngunit may pusong marunong ding masaktan. Alam mo, pareho lang pala tayo, sabi ni Hiraya isang gabi. Pareho tayong lumalaban para sa isang bagay na tayo lang ang naniniwala. Ngumiti si Silay. Siguro nga, kaya siguro nagkakaintindihan tayo. Isang gabi sa tinig ng kalsada, habang kumakanta si Hiraya, napansin niya ang isang lalaki sa audience na kinukuhanan siya ng video gamit ang cellphone nito. Hindi niya ito pinansin. Kinabukasan, nagulat siya sa dami ng notifications sa kanyang bagong gawang Facebook page na si Silay din ang tumulong na is-set up. Ang video na may caption na
Hidden gem in Malate. Grabe ang boses ni Kuya. Ay nag-viral. Libo-libo ang shares. Daan-daang libo ang views. Ang comment section ay puno ng papuri. Sino siya? Dapat siyang madiscover. Ramdam ko yung sakit sa bawat salita. Nakakaiyak. Saan ang bar na to? Pupuntahan ko siya. Pinanood ni Hiraya at Silay ang video sa maliit na screen ng cellphone ni Silay. Sikat ka na. Natatawang sabi ni Silay. Pero hindi makatawa si Hiraya. Nakatitig lang siya sa screen, sa sarili niyang imahe na kumakanta ng buong puso. Ito na ba yon? Ito na ba ang simula ng katuparan ng kanyang pangako? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Anak. Hiraya, anak. Ikaw ba yan? Natigilan si Hiraya. Ang boses na yon. Kahit ilang taon pa ang lumipas, hinding-hindi niya malilimutan ang boses ng kanyang ina. Inay? Nanginginig niyang sagot. Salamat sa Diyos. Humahagulgol si Ginhawa sa kabilang linya. Anak, kumusta ka? Ayos ka lang ba? Nakita ka namin. Nakita ka ng tatay mo sa internet. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Hiraya. Narinig niya. Nakita siya ng kanyang ama. Isang alon ng pag-asa ang biglang bumuhos sa kanyang puso. Ito na ang pagkakataon. Baka sa wakas, matanggap na siya. Baka sa wakas, makita na ng kanyang ama ang kanyang halaga. Talaga, Nay? Anong sabi niya? Tanong ni Hiraya, puno ng pananabik. Anong sabi ni Itay? Natahimik sandali si Ginhawa sa kabilang linya. Ang tanging naririnig ni Hiraya ay ang pigil na paghikbi nito. Ang katahimikang yon ay mas malakas pa sa kahit anong sigaw. At alam na ni Hiraya ang sagot. Ang katahimikan sa kabilang linya ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Hiraya. Bago pa man makapagsalita muli si Ginhawa, narinig niya ang isang magaspang na boses na tila inagaw ang telepono. Hiraya! Ang boses ni Danaw. Malamig, matigas na parang bato. Ang bawat letra ay tila may patalim. Huwag kang maniwala sa mga papuri ng mga taong hindi mo kilala. Dagundong ng boses nito sa telepono. Sapat na para marinig kahit ni Silay na nasa tabi niya. Akala mo sikat ka na? Akala mo magaling ka na? Huwag kang magpapadala sa mga matatamis na salita. Tay, halos pabulong na, sabi ni Hiraya. Puno ng ahas ang mundong yan, Hiraya. Puno ng mga manloloko na handang kainin ka ng buo kapalit ng pera. Patuloy ni Danaw, hindi nagpapapigil. Ang tagumpay na mabilis makuha ay mabilis ding mawawala. Umuwi ka na dito habang may panahon pa bago kanila sirain. Hindi na nakasagot si Hiraya. Ang pag-asang umusbong sa kanyang dibdib kanina ay biglang nalanta at namatay. Ang bawat salita ng kanyang ama ay lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Akala mo tagumpay na yan? Simula pa lang yan ang pagkasira mo. Click. Ibinaba na ni Danaw ang telepono. Nabitawan ni Hiraya ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig na may kasamang malutong na kalansing. Napaupo siya sa gilid ng kama, nakatulala sa kawalan. Walang tunog, walang luha, isang malalim na pakiramdam ng kawalan. Hiraya! Lumapit si Silay at hinawakan ang kanyang balikat. Huwag mo siyang pakinggan. Pero umiling lang si Hiraya. Narinig mo, di ba? Sabi niya, ang boses ay basag. Para sa kanya, isa pa rin akong pagkakamali. Isang kahihiyan. Hindi yan totoo. Mariing sabi ni Silay, hinawakan ang kanyang baba para iharap sa kanya. Nakita mo ang reaksyon ng mga tao. May talento ka, Hiraya. Huwag mong hayaang sirain ng isang mapait na tao ang pangarap mo, kahit pa ama mo siya. Biglang tumayo si Hiraya, baka sa mukha ang sakit at pagkadismaya. Hindi mo naiintindihan, Silay. Ang alin? Naguguluhang tanong ni Silay.
Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit mo hinahayaan na saktan ka niya ng ganito. Bakit napakahalaga pa rin sa'yo ng opinyon niya? Dahil ama ko pa rin siya. Napasigaw si Hiraya, ang unang bugso ng emosyon matapos ang tawag. Siya dapat ang unang maniwala sa akin. Siya dapat ang unang ipagmalaki ako. Pero ano? Hanggang ngayon, ang tingin niya sa akin ay basura. Hinawakan ni Silay ang kamay niya. Hiraya, ang halaga mo ay hindi nakadepende sa pagtingin niya o ng kahit na sino. Madaling sabihin yan para sa'yo. Binitawan ni Hiraya ang kamay niya at sa unang pagkakataon, nakita ni Silay ang galit sa mga mata nito na para sa kanya. Hindi mo alam ang pakiramdam. Paano mo maiintindihan? Sigurado, perpekto ang pamilya mo. Sigurado, sinusuportahan ka nila sa lahat ng gusto mo. Natigilan si Silay. Nasaktan siya sa sinabi ni Hiraya. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin na hindi rin perpekto ang buhay niya. Pero nakita niya ang sobrang sakit sa mga mata ni Hiraya at pinili na lang manahimik. Kailangan kong mapag-isa. Malamig na sabi ni Hiraya, tumalikod sa kanya. Walang nagawa si Silay kundi tumango at tahimik na lumabas ng kwarto. Iniwan si Hiraya sa kanyang sariling kadiliman. Naiwan si Hiraya na mag-isa. Napatingin siya sa bagong gitara na bigay ni Silay, nakasandal sa pader. Dati, simbolo ito ng pag-asa. Ngayon, parang simbolo ito ng isang pangarap na kahit kailan ay hindi niya makakamit sa paraang gusto niya. Umupo siya sa sahig at isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Baka tama si Itay, bulong ng isang bahagi ng kanyang isip. Baka nga isa lang akong malaking pagkakamali. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa sahig. Isang tunog na halos ayaw na niyang pansinin, ngunit sinundan pa ito ng isa pa. Pupulutin niya sana para patayin nang makita niya ang notifikasyon sa screen. Isang email. Ang bumungad sa kanya ay isang subject line na nagpatigil sa kanyang paghinga. Subject: Cooperation Opportunity from the Office of Ricardo Ricky Silangan. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Ricardo Silangan. Ang pangalan ay pamilyar sa kahit sinong nangangarap na maging musikero. Isa siyang alamat. Isang music producer na kayang gawing ginto ang lahat ng kanyang hawakan. Nanginginig niyang binuksan ng email. Isang formal na imbitasyon para sa isang pulong. Nakita raw nila ang kanyang viral video at labis na humanga sa kanyang raw and authentic talent. Habang binabasa ni Hiraya ang bawat salita, ang sakit at pagkadismaya na kanyang nararamdaman ay dahan-dahang napalitan ng ibang emosyon. Isang bagay na mas matindi, isang nag-aapoy na determinasyon. Tiningnan niyang muli ang pangalan sa email. Ricardo Silangan. Ito na ang sagot. Kung ang isang alamat na tulad nito ang maniniwala sa kanya, wala nang masasabi pa ang kanyang ama. Hindi na ito simpleng pangarap lang. Isa na itong laban. At ito na ang sandata na ipapamukha niya kay Danao na nagkamali ito. Ang opisina ni Ricardo Ricky Silangan ay nasa pinakatuktok ng isang mataaas na gusali sa Makati. Ang mga pader nito ay gawa sa salamin at mula roon ay tanaw ni Hiraya ang buong syudad. Isang dagat ng mga gusali at maliliit na sasakyan na gumagalaw na parang mga langgam. Pakiramdam niya ay napakaliit niya. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na opisina. Suot ang pinakamatinong polo na ipinahiram sa kanya ni Bantay. Sa tabi niya ay si Silay, mukhang propesyonal at kalmado sa kanyang itim na blazer, bagamat alam ni Hiraya na kinakabahan din ito para sa kanya. Lumabas mula sa isang pinto si Ricardo Silangan. Hindi siya ang inaasahan ni Hiraya. Mas matanda ito, may iilang puting buhok na sa kanyang sintido. At may ngiti na parang isang mapagkalingang ama. Hiraya Alpas, sabi nito, inilahad ang kamay. Isang karangalan na makilala ka, iho. Nanginginig na tinanggap ni Hiraya ang kamay nito. Sir Ricky, salamat po sa pagkakataon.
Ako dapat ang magpasalamat, sabi ni Ricky. Umupo sa kanyang malaking silya at ipinahiwatig na maupo rin sila. Nang mapanood ko ang video mo, hindi isang mga awit ang nakita ko, isang storyteller. May kaluluwa ang musika mo. Bihira na yan ngayon. Sa loob ng isang oras, ipinaliwanag ni Ricky ang kanyang mga plano para kay Hiraya. Isang album, mga concert, isang kompletong transformation mula sa isang simpleng musikero tungo sa isang bituin. Sa bawat salitang binibitawan ni Ricky, lalong lumalawak ang napanangiti sa labi ni Hiraya. Tila isang panaginip na ayaw na niyang magisingan. Si Silay, sa kabilang banda, ay nanatiling seryoso. Siya ang nagtatanong tungkol sa mga detalye ng kontrata, sa royalties, sa mga obligasyon. Bawat tanong niya ay sinasagot ni Ricky nang may pasensya at paggalang. "Huwag kang mag-alala, Attorney Balagtas," sabi ni Ricky, nakangiti. "Aalagaan namin ang alaga mo. Ang ganitong talento, hindi dapat sinasayang. Dapat itong inaalagaan." Sa huli, tinapik ni Ricky ang balikat ni Hiraya. "Pag-aralan ninyong mabuti ang draft ng kontrata. Pero iho, sinisigurado ko sa'yo, ito na ang simula. Ang simula ng lahat ng pangarap mo." Paglabas nila ng gusali, hindi mapigilan ni Hiraya na mapasigaw sa tuwa. Niyakap niya si Silay at inikot-ikot ito sa ere. "Narinig mo yon, Silay? Narinig mo ba?" Tawa niya. Sabi niya, "May kaluluwa raw ang musika ko." "Oo, narinig ko." Natatawang sagot ni Silay habang ibinababa siya ni Hiraya. "Pero narinig mo rin ba yung tungkol sa 5-year exclusivity clause? Kailangan nating pag-aralan yon." Pero hindi na maalis ang nangiti sa labi ni Hiraya. Hinila niya si Silay papunta sa isang maliit na karinderya. Nag-order sila ng paborito nilang tapsilog at umupo sa isang mesang plastik. "Salamat, Silay," sabi ni Hiraya habang pinapanood itong maingat na binabasa ang draft ng kontrata kahit habang kumakain. "Hindi ko ito magagawa kung wala ka." Tumingin si Silay mula sa papel. "Ikaw ang may talento, Hiraya. Ako lang ang tagasiguradong hindi ka maloloko." "Hindi lang yon," seryosong sabi ni Hiraya. "Ikaw ang naniwala sa akin noong panahong kahit ako, hindi na naniniwala sa sarili ko. Dahil sa'yo, hindi na ako mag-isang lumalaban." Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Silay. Hindi ka kailanman nag-isa. Nang gabing iyon, pag-uwi sa apartment, hindi mapakali si Hiraya. Ang puso niya ay puno ng saya at pasasalamat. May isang bagay pa siyang kailangang gawin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng pamilyar na numero. Pagkatapos ng ilang ring, sumagot ito. "Hello?" Boses yon ni Ginhawa. "Inay," sabi ni Hiraya. Ang boses ay nanginginig sa tuwa. "May maganda po akong balita." "Anak, napatawag ka." Masayang sagot ng ina. "Ano yon?" Huminga ng malalim si Hiraya. Ito na ang sandaling magpapatunay sa lahat." "Nay, natatandaan niyo po ba yung video? May nakadiscover na po sa akin. Isang malaking music producer. Bibigyan niya po ako ng album, ng concert. Lahat po, Nay. Lahat ng sinabi ni Itay na imposible, mangyayari na po." "Diyos ko, anong pangalan, anak? Sino siya?" Tanong ni Ginhawa. Halatang halata ang excitement sa boses. Ngumiti si Hiraya. Buong pagmamalaki niyang binigkas ang pangalan na babago sa kanyang buhay. "Nay, ang pangalan niya po ay Ricardo Silangan," sabi ni Hiraya. "Siya na po ang tutupad sa pangarap ko." Biglang natahimik ang kabilang linya. Ang kaninang masayang boses ni Ginhawa ay biglang nawala. Ang tanging narinig ni Hiraya ay isang biglaang pagsinghap, isang tunog ng pagkagulat na may kasamang takot. Sinundan ito ng isang mahinang kalansing na parang may nabitawang kutsara. At pagkatapos, katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan na wala ang nangiti sa mukha ni Hiraya,
Kumunot ang kanyang noo. "Inay," tawag niya. "Inay, andyan pa po ba kayo?" Walang sagot. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang paghinga at ang mabilis na tibok ng kanyang puso na biglang pinuno ng kaba. Ang katahimikan sa telepono ay parang isang masamang pangitain. Ilang beses pang tinawag ni Hiraya ang kanyang ina, ngunit wala siyang nakuhang sagot bago tuluyang maputol ang linya. Sinubukan niyang tawagan muli, ngunit hindi na ito sumasagot. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. Samantala, sa Baryo Hiaslupa, nakatayo si Ginhawa sa gitna ng kanilang kusina. Nanginginig. Ang sandok na hawak niya kanina ay nasa sahig. Nakatitig siya sa kawalan. Ang mukha ay putlang-putla. Ricardo Silangan. Ang pangalang iyon. Ang pangalang matagal na nilang ibinaon sa limot. Ang pangalang sumira sa kanilang pamilya. Mula sa sala, narinig niya ang boses ni Danaw. "Sino yung kausap mo, Ginhawa? Bakit ka natulala dyan?" Pilit nang ngumiti si Ginhawa. Wala. Mahal. Si Maring Nita lang nangangamusta." Pero hindi nakalusot ang kanyang pagsisinungaling. Lumapit si Danaw at nakita nito ang takot sa mga mata ng asawa. Anong problema? At bakit nasa sahig yang sandok? Hindi na napigilan ni Ginhawa ang kanyang mga luha. Bumuhos ito na parang sirang gripo. "Danaw, si Hiraya." Kumunot ang noo ni Danaw. "Anong nangyari sa anak mo?" Tumawag siya, May producer daw na kukuha sa kanya. Humahagulgol si Ginhawa. "Danaw, ang pangalan. Ang pangalan daw ay Ricardo Silangan." Sa pagkarinig ng pangalang iyon, nagbago ang anyo ni Danaw. Ang kanyang mukha ay biglang tumigas. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Ang kanyang mga mata, na laging puno ng galit, ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, isang purong, nag-aapoy na puot. "Ano?" Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit sapat na ang bigat nito para yumanig ang buong kusina. Hindi na niya hinintay ang paliwanag. Walang salitang lumabas sa kanya. Mabilis siyang naglakad palabas ng bahay at sa isang iglap, narinig na lang ni Ginhawa ang umarangkadang tunog ng kanilang lumang tricycle. "Danaw, saan ka pupunta?" "Huwag!" sigaw ni Ginhawa. Ngunit huli na ang lahat. Buong gabi, hindi mapakali si Hiraya. Ang masayang selebrasyon ay napalitan ng matinding pag-aalala. Si Silay na nakaramdam sa kanyang balisa ay nanatili sa kanyang tabi. Kinabukasan, araw ng pirmahan ng kontrata. Suot na ni Hiraya ang pinakamagandang polo na binili ni Silay para sa okasyon. Habang inaayos ni Silay ang kanyang kwelyo, pilit nang ngumingiti si Hiraya. "Siguro, nabigla lang si inay kagabi," sabi niya. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili. "Masaya sigurong masaya yon para sa akin." "Oo naman," sagot ni Silay. Kahit sa loob-loob niya ay kinakabahan din siya. Nang biglang bumukas ng malakas ang pinto ng apartment, hindi ito katok. Isang malakas na sipa ang nagpatumba rito. Sa may pintuan, nakatayo si Danaw. Ang damit niya ay gusot, ang buhok niya ay gulo, at ang kanyang mga mata ay namumula sa galit at puyat. Humihingal siya na para bang tumakbo siya mula Bulacan hanggang Maynila. "Tay?" gulat na sabi ni Hiraya. "Wag na wag mong pipirmahan ang kontratang yan," sigaw ni Danaw. Ang boses ay paos at basag. Napatayo si Silay. "Ginoo, anong karapatan ninyong pumasok dito ng ganito?" Ngunit hindi siya pinansin ni Danaw. Ang mga mata nito ay nakatutok lamang kay Hiraya. "Akala mo biyaya ang dumating sa'yo? Hindi, Hiraya. Isang sumpa yan. Isang demonyo ang kausap mo." "Ano bang sinasabi niyo, Tay?" Nalilitong tanong ni Hiraya. "Si Sir Ricky, ang pinakamalaking producer sa bansa. Paano siya magiging demonyo?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Danaw. "Dahil kilala ko siya.
kilalang kilala. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Danaw ang isang luma, naninilaw at lukot-lukot na papel. Inihagis niya ito sa mesa. Basahin mo, utos niya. Kinuha ito ni Hiraya. Isa itong lumang kontrata. May petsang halos 30 taon na ang nakalipas. Ang pangalan ng artist, Danaw Gatula. Ang pangalan ng producer, Ricardo Ricky Silangan. Noong kasing edad mo ako, Hiraya, ganyan din ako. Nagsimulang magkwento si Danaw. Ang boses ay puno ng pait. Puno ng pangarap. May isang producer na nakadiscover sa akin. Ang pangalan niya, Ricky Silangan. Nagkatinginan si Hiraya at Silay. Parehong hindi makapaniwala. Ipinagkatiwala ko sa kanya ang lahat. Patuloy ni Danaw. Nanginginig na ang boses sa pagpipigil ng emosyon. Ang mga kanta ko, ang mga pangarap ko. Pinapirma niya ako sa isang kontratang hindi ko naiintindihan. Kinuha niya ang lahat ng kanta na isinulat ko. Inangkin niya. Ang kantang nagpasikat sa kanya at nagpayaman sa kanya. Kanta ko yon, Hiraya. Kanta ko na ninakaw niya. Flashback. Isang batang Danaw. Masayang pumipirma ng kontrata. Isang batang Danaw na umaawit sa isang maliit na recording studio. Isang batang Danaw na galit na kinukompronta si Ricky na tinatawanan lang siya. Sinubukan kong lumaban, sabi ni Danaw. May luhang namumuo na sa kanyang mga mata. Pero wala akong pera, wala akong abogado. Tinakot niya ako. Sinira niya ang pangalan ko. Mula sa isang musikero na may pangarap, naging isa akong magnanakaw sa mata ng lahat. Nawala ang lahat sa akin, Hiraya. Lahat. Doon naintindihan ni Hiraya ang galit ng kanyang ama sa musika, ang paulit-ulit na babala tungkol sa mga ahas at manloloko. Hindi iyon dahil sa pagiging makitid ng utak nito. Iyon ay isang babala. Isang babalang isinilang mula sa pinakamasakit na karanasan ng buhay nito. Nakatitig si Hiraya sa bagong kontrata sa mesa. Ang kontratang mag-aangat sana sa kanya sa tagumpay. At sa tabi nito, ang lumang kontrata ng kanyang ama. Ang papel na sumira sa buhay nito. Ang pangarap niya at ang bangungot ng kanyang ama ay may iisang pangalan, Ricardo Silangan. Napahawak si Hiraya sa gilid ng mesa. Biglang nanghina ang kanyang mga tuhod. Ang buong mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Nakatulala lang si Hiraya sa dalawang kontrata sa mesa. Ang bago at ang luma. Ang pangarap at ang bangungot. Ang kasalukuyan niya at ang nakaraan ng kanyang ama. Parang isang malupit na biro ng tadhana. Kailangan nating kansilahin ang meeting, sabi ni Silay. Mabilis na kinuha ang kanyang cellphone. At kailangan nating pag-aralan ito. Kung mapapatunayan natin ang pagnanakaw niya ng kanta, may laban tayo. Pwede natin siyang kasuhan. Pero umiling si Hiraya. Ang apoy sa kanyang mga mata kanina ay napalitan ng isang malamig at blangkong tingin. Hindi, mahina niyang sabi. Anong hindi? Tanong ni Silay. Hiraya, ito na ang hustisya para sa tatay mo. Para sa'yo. Anong hustisya, Silay? Sabi ni Hiraya. May pait sa boses. 30 taon na ang nakalipas. Ano pang magagawa ng kaso? Ibabalik ba nito ang mga pangarap na ninakaw sa kanya? Ang mga taon na puno ng galit at pait. Tinawagan ni Silay ang opisina ni Ricardo Silangan. Hello, this is Attorney Balagtas. I'm calling on behalf of my client, Hiraya Alpas. We would like to cancel today's contract signing due to a family emergency. Kalmado niyang sinabi. Bago ibinaba ang tawag, humarap siyang muli kay Hiraya. Kailangan nating gumawa ng paraan. Pero biglang itinulak ni Hiraya si Silay palayo. Hindi malakas, pero sapat na para maramdaman ni Silay ang pader na biglang itinayo ni Hiraya sa pagitan nila. Hindi mo naiintindihan, Silay, sabi ni Hiraya. Ang boses ay walang emosyon.
Hindi ito tungkol sa batas. Hindi ito tungkol sa kontrata. Hindi mo to maiintindihan. Nasaktan si Silay. Hiraya, sinusubukan kitang tulungan. Pero hindi tulong ang kailangan ko ngayon. Sabi niya, hindi makatingin sa mga mata ni Silay. Kailangan kong umuwi. O hindi na nagsalita si Danao. Nakaupo lang ito sa isang sulok, nakayuko. Tila naubos na ang lahat ng lakas. Ang galit na dala niya kanina ay napalitan ng isang malalim na pagod at kalungkutan. Walang paalam, kinuha ni Hiraya ang kanyang wallet at cellphone at lumabas ng apartment. Iniwan si Silay at ang kanyang ama sa isang nakabibinging katahimikan. Sumakay si Hiraya sa unang bus na pabulakan. Hindi niya alam kung bakit, pero alam niyang kailangan niyang bumalik sa Hiyayas Lupa. Hindi para ipagmalaki ang isang tagumpay na hindi na darating, kundi para harapin ang isang nakaraang ngayon niya lang lubusang naunawaan. Gabi na nang makarating siya sa kanilang bahay. Naabutan niya ang kanyang ina, si Ginhawa, na nag-aalalang naghihintay sa may pinto. Nang makita siya nito, walang salitang namutawi. Niyakap lang siya nito ng mahigpit, isang yakap na puno ng pagsisisi at pag-aalala. Pumasok si Hiraya sa loob. Ang bahay na dati parang isang kulungan para sa kanya, ngayon ay may ibang kahulugan na. Kinabukasan, hindi pa sumisikat ang araw, nakita ni Hiraya ang kanyang ama na nakaupo sa kanilang munting beranda. Nakatingin sa mga palayan, hawak ang isang baso ng mainit na kape. Dahan-dahang lumapit si Hiraya at naupo sa tabi nito. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Tanging ang huni ng mga kuliglig at ang unti-unting pagliwanag ng kalangitan ang kanilang kasama. Noong una, binasag ni Hiraya ang katahimikan. Akala ko, galit kayo sa musika, sa pangarap ko. Hindi kumibo si Danao, ngunit nakinig ito. Ngayon, naiintindihan ko na. Patuloy ni Hiraya. Hindi kayo galit sa musika. Galit kayo dahil sa ginawa ng musika sa inyo. Natatakot kayo na mangyari din sa akin ang nangyari sa inyo. Dahan-dahang tumango si Danao. Ang mga mata ay nakatuon pa rin sa malayo. Ang galit ko sa'yo. Nagsalita sa wakas si Danao. Ang boses ay mahina at garalgal. Ay galit ko talaga sa sarili ko. Sa tuwing nakikita kitang hawak ang gitara, naaalala ko ang sarili ko noon, ang kahinaan ko, ang katangahan ko. Ayokong makita kang masaktan, anak, pero sa sobrang takot ko, ako pa pala ang mas nakasakit sa'yo. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang kanyang ama hindi bilang isang halimaw, kundi bilang isang taong nasugatan, isang taong biktima rin ng sarili niyang pangarap. Lagi ninyong sinasabi na walang kwenta ang musika, sabi ni Hiraya. Pero Tay, narinig ko po ang mga lumang kanta ninyo. Ipinahanap sa akin ni Inay ang lumang cassette tape. Magaling po kayo. Napakagaling ninyo. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Danao. Isang luhang 30 taon niyang kinimkim. Sinundan pa ito ng isa at isa pa. Hanggang sa ang matigas na lalaki ay umiiyak na parang isang bata sa harap ng kanyang anak. Hindi nagsalita si Hiraya. Hinayaan lang niya ang kanyang ama na ilabas ang lahat ng sakit. Nang tumahan na ito, kinuha ni Danao mula sa loob ng bahay ang isang bagay na nakabalot sa lumang tela. Inilapag niya ito sa kanilang harapan. Ang kanyang lumang gitara na matagal nang nakatago sa ilalim ng kanilang kama. May alikabok at agiw at may isang kwerdas na pigtas. Dahan-dahan itong tinipa ni Danao. Ang tunog ay wala sa tono, ngunit para kay Hiraya, iyon ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Kailangan ko na pong bumalik sa Maynila, Tay, sabi ni Hiraya pagkaraan ng ilang sandali. Tumingin si Danao sa kanya, may pag-aalala sa mga mata. Anong gagawin mo? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. Isang nangiting hindi na puno ng galit o pagnanais na maghiganti.
Isang nangiting puno ng kapayapaan at determinasyon. May kailangan po akong gawin, sabi niya. Hindi para sa akin, kundi para sa atin. Pagbalik ni Hiraya sa Maynila, ibang tao na ang bumungad kay Silay. Wala na ang binatang puno ng galit at pagkadismaya. Ang kaharap niya ngayon ay isang lalaking may kapayapaan sa kanyang mga mata at may bigat ng isang layunin sa kanyang mga balikat. Anong plano mo? Tanong ni Silay, handang sumuporta sa anumang desisyon niya. Kakausapin ko si Ricardo Silangan, sagot ni Hiraya. Pero kailangan ko ng tulong mo. Kinabukasan, tumawag si Silay sa opisina ni Ricardo Silangan. Sinabi niyang nagbago ang isip ni Hiraya at gusto nitong ituloy ang pagpirma sa kontrata. Ngunit may isang kondisyon. Gusto ni Hiraya na gawin ito sa isang maliit at pribadong setting, sa mismong tinig ng kalsada, ang bar kung saan siya unang natuklasan. Isang simbolikong kilos, sabi ni Silay. Pumayag si Ricardo, natutuwa na nakuha niya ang gusto niya. Ang hindi alam ni Ricardo, sa tulong ni Silay at Bantay, nag-imbita si Hiraya ng ilang piling panauhin. Isang kilalang music blogger, isang respetadong entertainment journalist, at ilang mga kapwa musikero na may subok ng integridad. Dumating si Ricardo Silangan sa tinig ng kalsada, suot ang kanyang mamahaling suit na tila hindi bagay sa simpleng lugar. Dala niya ang kontrata at isang bote ng champagne. Akala ko hindi ka nasisipot, iho, nakangiting sabi ni Ricardo kay Hiraya. Mabuti naman at nanaig ang tamang pag-iisip. Ngumiti lang si Hiraya. Umupo sila sa isang mesa na inihanda sa maliit na entablado. Nakapalibot ang iilang bisita na ang akala ay sasaksi sa isang contract signing. Inilatag ni Ricardo ang kontrata sa mesa at iniabot ang isang gintong pluma kay Hiraya. Heto na, iho, ang simula ng magandang buhay mo. Kinuha ni Hiraya ang pluma. Tinitigan niya ito. Pagkatapos, dahan-dahan niya itong ibinaba sa mesa. Sa halip, kinuha niya ang kanyang gitara na nasa tabi niya. Kumunot ang noo ni Ricardo. Anong ginagawa mo? Hindi sumagot si Hiraya. Tumingin siya sa mga bisita, sa kanyang mga kaibigan, at kay Silay na nakatayo sa isang sulok, may tiwala sa kanyang mga mata, at nagsimula siyang tumugtog. Isang himig na hindi pa naririnig ng sinuman. Isang himig na puno ng sakit. Ngunit may himig din ng pagpapatawad. At nagsimula siyang kumanta. Ang kanyang awit ay isang kwento. May isang binatang nangangarap, gitara't himig ang tanging kayakap. Ngunit ang pangarap, sa isang iglap ninakaw, ng isang aninong sa dilim, ay sumasayaw. Kinanta niya ang kwento ng kanyang ama. Ang kwento ng isang batang musikero, ang pag-asa, ang panloloko, ang pagkasira, at ang 30 taong pagkimkim ng galit. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Ricardo, ngunit sa bawat salita, sa bawat nota, malinaw kung sino ang tinutukoy niya. Nawala ang namumwa ang ngiti sa mukha ni Ricardo. Namutla ito. Sinubukan niyang patigilin si Hiraya, ngunit ang mga mata ng lahat ng tao sa silid ay nakatuon na kay Hiraya, nakikinig sa bawat salita ng katotohanan. Nang matapos ang kanta, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa lugar. Tumayo si Hiraya. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Ricardo Silangan. Salamat po sa alok, Sir Ricky, sabi ni Hiraya. Ang boses ay kalmado, ngunit matatag. Pero ang musika ko, hindi na binibenta. Ibinaba niya ang kanyang gitara, tumalikod, at nilapitan si Silay. Hinawakan niya ang kamay nito at magkasama silang lumabas ng bar. Iniwan si Ricardo Silangan na napapaligiran ng mga matang mapanghusga at mga kamerang kumukuha ng kanyang reaksyon. Ang kwento ay sumabog sa social media. Ang blogger at journalist na naroon ay isinulat ang lahat ng nasaksihan nila. Ang video ng pag-awit ni Hiraya na lihim na kinuha ni Bantay ay nag-viral ng higit pa sa una niyang video.
Ang nakaraan ni Ricardo Silangan ay nahukay. Marami pang ibang artist ang lumantad at nagbahagi ng kanilang mga karanasan sa panloloko nito. Gumuho ang imperyong binuo niya sa kasinungalingan. Hindi pumirma ng kontrata si Hiraya, ngunit nakuha niya ang isang bagay na mas mahalaga: kalayaan. Naging isa siyang independent artist. Sa tulong ni Silay, na naging kanyang manager at abogado, naglabas siya ng sarili niyang mga kanta online. Ang kanyang musika, na puno ng katotohanan at karanasan, ay niyakap ng libu-libong tao. Hindi siya naging kasing sikat ng mga artist sa ilalim ng malalaking label, ngunit bawat tagahanga niya ay tapat. Nahanap niya ang tagumpay sa sarili niyang paraan. Lumipas ang ilang taon. Naging isang matagumpay na public attorney si Silay at kinalaunan ay nahalal bilang gobernador ng kanilang probinsya. Dala ang parehong prinsipyo ng pagtulong sa mga inaapi. Ikinasal sila ni Hiraya sa isang simpleng seremonya sa Hiyas Lupa. Ang huling eksena ay isang hapon sa beranda ng bahay ng mga gatdula. Naghahanda ng merienda si Ginhawa at si Gob. Sila'y balagtas alpas. Sa hardin, naglalaro ang kanilang munting anak. At sa ilalim ng puno ng akasya, magkatabing nakaupo ang dalawang lalaki. Si Hiraya at ang kanyang ama, si Danao. Pareho silang may hawak na gitara. Sabay silang tumugtog. Isang masayang himig na walang halong sakit, walang bahid ng nakaraan. Isang himig na purong pagmamahal at paghilom. Ang tunog ng kanilang mga gitara, kasabay ng halakhak ng kanilang pamilya, ang naging pinakamatamis na musika sa buong baryo Hiyas Lupa. Natagpuan ni Hiraya ang kanyang tagumpay, hindi sa entablado o sa palakpakan ng libo-libong tao, kundi sa simpleng himig na yon, sa tabi ng lalaking unang sumira sa kanyang pangarap at siyang naging dahilan kung bakit niya ito muling binuo ng mas matatag. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Hiraya at Silay. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kasikatan o kayamanan, kundi sa kakayahang magpatawad, bumangon at hanapin ang musika sa loob ng ating mga pusong minsan nang nasira. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng buhay ni Hiraya. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong napulot? I-comment nyo lang po sa ibaba. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, ay share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong aantig sa inyong mga puso. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.